Hello guys! Welcome dito sa ating channel na Phonecast at ako nga pala ang inyong host, si John, at dito sa channel na to, magkwekwentuhan tayo. So yan, at welcome dito sa ating episode 2 na itong Phonecast, no? At ang episode 2 natin ay pinamagatang Poco F7 series, the cheapest global, no? Bakit nga ba cheapest global? And once again, no, sabi nga natin, itong dalawang to, naglabas na naman yung Poco ng dalawang grabing phones, no? Specs to price ratio, grabe talaga yung binibigay ng Poco sa atin. Yung value ng money natin talagang ibinibigay yun ng Poco. And so, thumbs up kay Poco dyan, no? So, once again, naglabas sila ng dalawang phones na talagang sulit na sulit para sa pera natin, no? Ano ba yung nilabas nila dito? That's the Poco F7 Pro, which is their usual flagship killer. Pag sinabi natin flagship killer, ito yung mga yung mga almost flagship specs na may napakagandang pricing, no? Na kung saan kaya sila flagship killer is mas pipiliin natin sila over the flagship kahit na hindi naman sila flagship dahil sobrang sulit nila. Kumbaga dahil lapit sila sa flagship, no? So, yun yung flagship killer na F7 Pro. And then nilabas nila yung F7 Ultra, yung first ultra phone ng Poco, and throughout their history, no, mapapansin natin mula pa sa F1 hanggang sa kasalukuyan, hindi talaga sumasabay ang Poco sa mga flagship na mga smartphones natin dyan. No, lagi silang one step behind at flagship killer talaga yung gusto nilang maging market ng phone nila. Pero this time, umakyat na sila dun sa flagship na specs, no, na itong ating market, no. Kasi lagi nga na kagaya last year, F6 Pro is nasa Snapdragon 8 Gen 2, the flagship is 8 Gen 3. So, ngayon, the flagship is 8 Elite and yung F7 Pro is nasa 8 Gen 3. Pero this time, naglabas sila ng ultra phone na sasabay sa flagship na chip, no? Na magtataglay ng flagship chip at flagship specs. This is the Poco F7 Ultra. Once again, this is the cheapest global phone na merong Snapdragon 8 Elite. Katulad na lang ng F7 Pro, the cheapest global phone na merong Snapdragon 8 Gen 3. So, sila yung cheapest global. Kaya nga natin sinabi yun, no? Grabe yung specs na ino-offer nila while they are in the global ROM. Kasi alam naman natin kapag China ROM, nag-o-offer sila ng ganong mga specs sa mas murang halaga. So, usually, talagang mura sila, no? Kasi nga, this is officially for China lang, no? Pero nakakakuha tayo nun, so magaganda yung na-offer nila. Pero this time, sa global ROM, pang kalahatan, pero they're offering cheapest, no, sa market. So, good job again sa Poco for doing that, no? And right now, ano nga ba yung may expect natin dito sa dalawang to, no? At talaga bang sulit, or yung pagiging cheapest nila is sulit ba para sa specs na binibigay nila? Baka naman bitin, or baka naman talagang best talaga sila sa ganong price range, no? Yan yung pag-usapan natin. The Poco F7 Pro, ni-review na to ng mga trusted trusted tech reviewers. Ang mga nag-review dito na nakita ko ay si pare ko is TV and Tips. So sabi ko nga, kung nakalin kayo sa gaming, although overall magagaling sila talagang pero yung specialty nito, kung nakalin tayo sa gaming, pwede nating panoorin si pare ko is TV and Tips. And then si F7 Pro din, si Sir Hardware Voyage, yan, nag-review na rin siya. And again, sabi nga natin, kung gusto nating ma-enjoy yung review sa Sir Hardware Voyage, yung panoorin natin for great transition, camera angle, at pleasing to the eye na review, no? So yan, si Sir Hardware Voyage sa F7 Pro, and then si Sir Pinoy Tech Dad sa F7 Pro din, no, nagbigay na rin siya ng reviews. And sabi nga natin, no, kapag sinabing camera, pag napakagandang nung feedback ni Sir Pinoy Tech Dad sa camera, napakaganda rin, ibig sabihin ng performance ito sa camera. And lastly ay si Gadget Sidekick, no, sa F7 Pro. Yun, so nag-review na rin to ng all-around review para sa F7 Pro. May gaming, may camera,
and everything na makikita natin sa F7 Pro. So yan, panoorin nyo sila. Down sa description below, makikita nyo yung mga links ng mga videos nila. So yan yung mga trusted natin na tech reviewers, at for sure, sasabihin nila sa inyo yung mga napakagagandang specs na maaari nating i-expect dito sa mga smartphones na to. So sila yung sa F7 Pro. And F7 Pro, sabi nga natin, no, anong kinaibahan nito sa F6 Pro, no? Again, nag-improve lahat din halos, no? Pero ang pinaka for me, no, na magandang improvement nitong F7 Pro is yung camera side and yung system support, no? Hinahabol na ng Poco yung side na yun eh. Kasi again, this is yung kahinaan ng Poco. Usually kasi, no, ang Poco, naka-focus talaga sila sa performance. Wala talagang wala talagang mapupula o wala tayong mapupuna dito sa performance ng mga Poco phones, no? Pero this time hindi na lang sila doon nag-focus, no? Nagbigay din sila sa atin ng magagandang specs na pwede nating asahan pagdating sa camera at yung system support, no? And yun yung nakita ko dito sa F7 Pro, no? And mas better din siya sa battery, sa protection, na yung battery niya kasi ngayon is 6,000 mAh na, at gumagamit ito ng silicon carbon, kaya meron siyang 6,000 mAh na hindi nagbabago yung bigat niya, no? At alam na natin yan, marami ng mga tech reviewers na nagsabi kung ano yan, yung silicon carbon battery. Sinabi na yan ni pare ko is Tech Tips, tapos si Kotman, no? So yan, kung gusto nyo malaman more yung silicon carbon, dun sa kanila pwede kayo manood. And then yun nga, 6,000 mAh na battery, pero nga na downgrade yung charging speed niya from 120 watts naging 90 watts, no? Pero again, nag-improve yung yung display, no? Sa display meron na tayong 2K resolution dito sa F7 Pro. Kapantay siya ng Ultra na may 2K resolution din, no? So great job kay Poco sa pag-provide ng 2K resolution sa gantong price range, no? So thumbs up once again kay Poco dyan, no? And yun nga lang, the difference neto sa mga China ROM na kasabay niyan na may 8 Gen 3 like OnePlus Ace 5, Icon Neo 10, no? Yung difference is hindi pa to naka LTPO AMOLED. Pag sinabi natin LTPO AMOLED kasi ito yung kayang mag-switch up to 1 Hz nung screen kapag hindi natin siya ginagalaw, no? And malaking tipid yun sa battery, pero this time wala yun sa Poco, pero in-improve nila yung viewing experience, which is 2K, up to 2K yung kaya nating ma-view sa screen resolution natin. So thumbs up pa rin kay Poco sa side na yan, no? Tapos yun nga, may solid protection, Gorilla Glass 7i, glass back and glass front pa rin yan. At yun nga, gumanda na yung camera niya, and sabi nga ni Pinoy Tech Dad, naging natural looking yung photos ng F7 Pro compared sa mga dati na talagang pag sinabi nating Poco, Xiaomi, vibrant talaga yung binibigay nilang photos sa atin, no? Pero this time, vibrant pa rin, pero may natural looking side na siya, no? So thumbs up kay Poco dyan para sa F7 Pro. And yung isa pang good side na parang hinahabol din ng Xiaomi or ng Poco para sa consumers is yung OS support, no? Meron na tong 4 years Android upgrade, no? So hanggang Android 19 yung maasahan natin dito sa F7 Pro, at 6 years na security patches. So up to 6 years bibigyan nila tayo ng security patch, no? So it's a good sign ng improvement para sa Poco, kasi syempre nag-o-offer na nga ng ganyan yung ibang mga brands like Samsung and iba't ibang brands pa, no? Yung para kasi i-consider ka na flagship, kailangan maaasahan din yung OS mo and yung OS support mo. And with this kasi, no, yung Poco hindi pa sila kilala bilang may consistent na OS, no? So kahit paano, at least nagkaroon ng improvement na tinagalan na nila yung OS support, no? So sa ngayon babantayan pa natin yung improvement na yan over time, at sana sa mga susunod na smartphones mas gumanda na yung pagbibigay ng OS,
na mas stable na yung mga OS na ibinabato nila sa users. And ang question na lang dito sa yes, matagal yung support. Sabi nga ni Hardware Voyage, no, sa kanyang review, matagal nga yung binibigay na support ng Poco, pero gaano kadalas, no? Kasi from my experience din sa paggamit ng Poco X6 Pro ko, hindi siya din madalas talaga magbigay ng security update. So with that, kailangan kasi partner yun eh. So yun pa yung babantayin natin kung kaya na ba nila. Pero at least meron ng improvement sa system side ng Poco, no? So good job pa rin para kay Poco. And ayun, napakarami pang solid na improvement ng Poco F7 Pro. And hindi ko na isa-isahin yan sa inyo kasi hindi ko naman hawak yung phone para reviewin. At hindi naman ako magre-review ng phone. So sinabi ko na yung mga nag-review ng Poco F7 Pro. Check nyo sa kanila yung mga reviews kung gusto nyo pa ng in-depth review para sa F7 Pro. And for me, sa price ng 25,000, yung pinakamababa nila, under 25,000, sobrang sulit ng Poco F7 Pro. Actually, kahit sa SRP niya, and yung normal na sale lang, hindi early bird, palagay ko mga 26,000, 27,000, sulit pa rin yung Poco F7 Pro. For me, napakasulit pa rin nun, especially sa mga gamers na focus yung performance. This is Snapdragon 8 Gen 3 sa global, no? Pero sulit siya kasi syempre global phone to eh. And pag sinabi natin kasing global phone, ang lamang nito sa China ROM phones is mas marami kang features na magagamit over China ROM phones. Bakit? Kasi may mga China ROM phones na naglalagay sila ng features pero hindi mo yun magagamit kasi Chinese yung language. So with this, malaking bagay na halimbawa yung mga AIs, yung mga bagay na kayang gawin ng phones is magagawa mo kasi naka-native language siya or like English, ganun. So mas better yun. And syempre dahil may warranty tayo na may peace of mind tayo na ano man mangyari sa phone natin, meron tayong makakatulong sa pag-ayos, no? So yan, so thumbs up kay Poco dyan. At for me, sulit yun, kahit sa normal pricing, kahit hindi early bird price. Pero itong early bird price nitong Poco F7 Pro na 24,999 or 25K, para sa akin, no, kayang tumapat nito sa China ROM. Kung ganito yung magiging presyo ng F7 Pro, kung matsatsambahan nyo to sa gantong presyo, kapag bibili kayo, hindi siya kaya na itong talunin yung China ROM phones, no? Kasi again, this is a global phone, mas marami kang features na makukuha for your usage. Tapos solid din yung specs na ino-offer niya, no? So para sa akin, kaya na nitong tumapat sa China ROM phones. Kung ang presyo nito is under 25k mo siyang makukuha. So mas piliin nyo to over China ROM phones. Pero again, kung mas mataas siya sa China ROM phones, pwede nyo piliin, pero pwede nyo rin piliin yung China ROM phones. Kasi nga, again, super sulit yung China ROM phones at 22k, 21k, 20k, minsan ganun pa natin siya sa tsambahan yung mga yan. So, super sulit nun. No, so, yun, kung ako, kung lampas siya 25k, pwede nyo i-consider yung China ROM phones. Pero kung below 25k, might as well go with this kasi global siya, mas maraming features at tumatapat yung specs niya sa mga China ROM phones. So, thumbs up kay Poco dito sa F7 Pro. So, next naman natin, F7 Ultra. Considered flagship na ba? As per Sir Parekoy Stevie, flagship na. Yes, considered flagship na yung F7 Ultra. At mga nag-review ng F7 Ultra, nandyan si Gadget Sidekick, si Sulit Tech Reviews, si sino pa ba? Sila pa lang ata ang nagre-review ng Ultra sa mga nakikita ko. Si Gadget Sidekick pa lang at si Sulit Tech Reviews, no? Pero again, nahawakan na to ng mga tech reviewers, and sabi nga ni Sir Parekoy Stevie, no? Siya mismo nagsabi na considered flagship na yung performance na kayang ibigay nitong F7 Ultra, no? Bakit nga ba, no? Syempre, again, top of the line na chip yung ibibigay sa atin itong F7 Ultra na Snapdragon 8 Gen 3, no? Tapos meron pa tong 120 watts charging na nasa F6 Pro no nakaraan, pero nandito siya ngayon sa F7 Ultra
Pero the thing is, binalik ng S7 Ultra yung wireless charging na nasa F5 Pro. And ang taas ng speed ng wireless charging nila with 50 watt wireless charging. So, napakagandang offering nun para sa ating consumers, no? Na meron kang 120 watts na fast charging and wireless fast charging na 50 watts. So, napakalaking bagay nun. Although, hindi to 6,000 mAh kagaya ng F7 Pro, meron tong 5,300 mAh, pero ganun pa rin eh. Hindi naman siya bawas para sa akin, no? Again, may mga flagship phones pa rin tayo na 5,000 mAh, no? Pero nasa optimization pa rin siya eh. So kung optimize siya at makunat sa daily usage natin, goods pa rin siya. And as per mga nag-review, ganun din yung nakikita ko eh, na makunat yung battery kahit na 5,300 mAh lang siya. No, and again, meron tayong 120 watts na charging na hindi basta-basta ino-offer ng mga flagship phones natin. And the main reason din dito is, again, yung camera nito sumasabay na. Meron na tong telephoto lens, no, na wala pa sa mga Poco phones dati. And now, meron na tayong telephoto lens. Kaya nakakapag-zoom tayo ng napakalinaw, ang ganda ng kuha ng camera, ang ganda ng shots. From reviews na nakita ko sa mga trusted reviewers natin, ang ganda ng camera nito, super solid. And again, yung system support nandun na rin, di ba? So, panalo tayo sa performance, panalo sa display, sa overall specs, sa camera. Nakikita na natin no, na andun na yung Poco. Pero F7 Ultra is still a flagship phone na talaga. No, and lalo na at napakamurang price nito. This is the cheapest Snapdragon 8 Elite, no, na matatagpuan natin sa global market, no, kasi syempre yung Poco X200 Pro, yung Samsung S25 series, mahal yung mga yun eh. This phone is at SRP of 40,000. No, hindi siya tataas ng 40,000. And pag naka-sale, alam natin na laging naka-sale ang Poco sa online, pwede natin tumakuha ng 35,000, baka minsan 34,000, 33,000, di ba? So, napakasulit nun para sa isang Snapdragon 8 Elite, no? And para sa akin naman, no, yes, I can consider the specs of this phone as flagship phone, no? Pero para sa akin, no, matuturing ko pang mas para sa akin mas may establish pa ng Poco yung pangalan niya sa flagship market kung magiging solid yung system nila dito sa mga flagship phone na to. Maybe provide a special system para sa Poco, like ginagawa ng Infinix dun sa gaming phone nila na Infinix GT20 Pro, na yung GT20 Pro walang ads, di ba? Yung ganong offering man lang para sa atin, no, para makakuha tayo ng better system experience dito sa flagship phone na to, no. And kasi para sa akin, importante yung mga yun, dahil yung flagship phones na binibigay sa atin ng Vivo, ng Oppo, ng Samsung, ng iPhone, no, lahat sila may stable na system in which hindi pa side yun ng Poco. And nakakatuwa dahil may improvement na. Magsusupport na sila ng up to 6 years security patch and 4 Android upgrade. So, that was good. Ang ganda nung upgrade na yun para sa atin lahat, no? Pero yun nga lang, kailangan pa din talaga pagtuunan ng pansin ng Poco yun para ma-establish yung pangalan nila sa flagship market. Pero this phone is really on the flagship market, no? Andun na sila. Nakatapak na sila. No? Ang titingnan na lang natin is paano nila i-establish yung paa nila doon sa flagship market. And hopefully, ma-establish ng maganda at matibay ng Poco yung sarili nila doon sa flagship market. This is their first time and napakaganda ng ginawa nila. Maganda yun para sa first time, and marami pa tayong improvements na possible na makita para sa Poco. And sana makuha natin yung mga improvements na gusto natin para talagang maging establish yung pangalan ng Poco dito sa flagship market. Pero again, this is a sulit flagship phone, yung F7 Ultra. Grabe, cheapest 8 Elite to, at napakaganda ng makukuha nating specs from camera to display
and to everything. Sa battery, sa charging, di ba? Halos lahat makukuha natin ng maganda dito sa phone na to with a lower price and cheapest price para sa isang Snapdragon 8 Elite. Para sa isang flagship phone. Nasa 40k lang, di ba? So, yeah, thumbs up para kay Poco sa dalawang phone na nilabas niya. Cheapest flagship killer na may 8 Gen 3 sa global market at cheapest 8 Elite na flagship phone sa global market. So, thumbs up kay Poco. At ayan ang napaka-solid na usapan at kwentuhan natin dito, no? So, ayan, malinaw. Solid yung cheapest global na title para sa S7 series na to, no? So, sulit na sulit. So, yun lang para sa episode na to. At kung nagustuhan nyo yung content natin, like nyo na yung button dyan at hit nyo na yung subscribe, no? At marami pa tayong pagkikwentuhan at iba't ibang pwedeng pagkwentuhan dito sa channel na to. At comment down below kung anong gusto nyo pagkwentuhan natin at pagkikwentuhan natin yan sa channel na to. Pero sa ngayon, yun muna. Peace out.